Una sa lahat, matinding baha rumagasa sa highway sa Lanao del Sur. May mga sasakyang tumirik at mga nalubog na bahay at negosyo. Sa Maguindanao del Norte, isang sanggol naman ang namatay sa baha. Ang buong detalye kaugnay ng nararanasang masamang panahon sa Mindanao. Abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline Tonight. SONA 2024, wala umanong anumang banta sa seguridad. Kasunod yan ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na hindi dumalo at maging designated survivor. Mga bank account at iba pang assets sa suspended Bambal Mayor Alice Go, pina-freeze na ng Court of Appeals. Uganting si Pastor Apollo Kibuloy, posibleng nasa China na raw, pero ang PNP naniniwalang nandito pa sa bansa ang wanted na pastor. Dalawang Pinay at isang Australian natagpo ang patay sa isang hotel sa Tagaytay. Isang pasahero sa China nagtangkang magpuslit sa airport ng higit 100 ahas na itinago niya sa kanyang pantalon. At sa Showbiz Tonight, bagong kanta ng Bini na Cherry on Top, trending. Sa unang pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Itinilaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Sa kabila niyan, tiniyak ng Kamara na wala silang nakikitang anumang banta sa nalalapit na SONA. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tuwing State of the Nation address ng Pangulo, imbitado lagi ang Vice Presidente. Noong nakaraang dalawang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, present si Vice President Sara Duterte. Pero sa ikatlong SONA ni PBBM sa July 22, kinumpirma ni VP Sara na sa unang pagkakataon, hindi siya dadalo. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa Amerika, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal sa gabinete na pwedeng pumalit sa presidente. Hinihiwalay siya sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may State of the Union address para may papalit agad sakaling may mangyaring pag-atake at masawi ang Pangulo. Pero ayon sa Secretary General ng Kamara, walang designated survivor na nakasaad sa ating saligang batas. Because under our laws, wala or our constitution, the succession is already provided for in the Constitution. So there is no such thing as designated survivor. Tingin ni Velasco sa pahayag ni VP Sara, Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni BP mapagbiro eh. So ang tingin ko biro lang yun eh. wala namang binigay na rason si VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA. Pero ayon kay House Speaker Martin Romualdez, karapatan ng sinumang public official na magdesisyon kung dadalo o hindi sa mahalagang events. Pero nararapat lang din daw na makita ng taong bayan na nagkakaisa pa rin ang mga lider ng bansa. Tingin naman ng political analyst na si Richard Heydarian, ang hindi pagdalo ni VP Sara sa SONA ang tutuldok sa unit team. Hindi na rin daw ito kagulat-gulat kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos. This time, mukhang wala ng pretension to any kind of unity. So, in a way, that's a snub. In a way, yun yung clear expression ng discontent niya sa nangyari ngayon pagdating sa state of play. Para kay Heydarian, hindi akma ang pagbanggit ng Vice Presidente sa kanyang pagiging designated survivor. For her to talk about designated survivor, which is a series about the cataclysmic attack on the president and those next in line of succession, I just don't think this is helpful. Is this a veiled threat? Is this a joke? Is this a kind of just a sloppy statement without any consideration for the special
circumstances we have. Ayon sa House Secretary General, wala naman silang nakikitang banta sa seguridad sa araw ng SONA. Tiniyak din nilang nakahanda ang security team sa Kamara para matiyak ang kaligtasan ng Pangulo at ng lahat ng dadalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May mga kumakalat umanong balita na nasa China na raw ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang Philippine National Police, tiwalang nandito pa rin sa bansa ang wanted na pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Palaisipan pa rin hanggang ngayon kung nasaan na nga ba ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible umanong nasa China na si Kibuloy. Pero hindi niya umano ito makumpirma. Kumpiyansa naman ang PNP na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan, i-verify pa po natin. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan nagtatago ang pastor pero hindi niya raw ito sasabihin. Nilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating Pangulo. Pero panawagan ng PNP, huwag gawing biro ang kaso ni Kibuloy. With due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po natin kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly di umano ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Dinipensahan naman ng PNP ang pagkwestiyon ng kampo ni Kibuloy sa pagtanggap ng DILG ng reward mula sa mga pribadong individual. This is not the first time ay private citizen ay nag-offer po ng reward. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of rewards po. Sinang-ayunan naman ito ni Vice President Sara Duterte na kilalang malapit kay Kibuloy. So right man na siguro sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrest. Nauna na ring hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si Kibuloy na magpakita na at harapin ang batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Dinipensahan naman ng PNP ang 3 beses na pagpapalit ng hepe ng Davao Police sa loob ng isang araw. Normal na proseso raw ito at hindi dapat haluan ng politika. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. 3 hepe sa loob ng isang araw. Ganyan na nangyari sa Davao City Police Office kahapon matapos magkakasunod na palitan ang hepe nito at ilang station commanders ng lungsod. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang umupo si Police Colonel Lito Patay bilang hepe ng Davao City Police. Matapos ng 4 na oras, nakatanggap daw ng tawag si Patay na papalitan siya ni Police Colonel Sherwin Butil. Pagdating ng hapon, pinalitan din si Butil at itinalaga bilang hepe si Police Colonel Hansel Marantan. Naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng NCR si Marantan na nakulong noon dahil sa 2013 at Timoran Massacre kung saan 13 ang namatay, kabilang ang isang umano'y weteng operator. Nakapagpiyansa rin noong 2017 si Marantan. Ayon naman sa Philippine National Police, normal na proseso ang pagpapalit-palit ng hepe sa kapulisan. Ang pagkalalagay po kay Colonel Patay is just a temporary thing po on OIC at concurrent po siya as chief operations po. So kahapon po, napagdesisyon po ng PNP leadership po ng Pro 11 na ilagay po ang isang tao na particularly in the person of Colonel Marantan na maging acting director po in a permanent capacity. May pribilehyo naman ng isang alkalde na pumili ng Chief of Police mula sa shortlist na ibibigay sa kanya ng PNP. Gayunman, may mga pagkakataon daw talaga na ang Regional Director na mismo ang nagtatalaga depende sa sitwasyon.
To insulate po yung PNP sa mga ganitong mga political exercises po in terms of choosing po ay pinipili po ng PNP, and this is not only limited po sa Davao. Marami po tayong mga rehiyon na binibigyan po natin ng especially under the leadership po ng ating current Chief PNP. Kamakailan, kinwestiyon ni Davao City Mayor Basta Duterte ang pag-relieve sa lahat ng station commanders sa 19 na police station sa lungsod noong Lunes. Hindi raw ito makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Davao City. Kung tingin daw nila na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, bakit daw laging kinikilala ang mga pulis ng Davao City bilang top-performing police office sa rehiyon? Ipinunto rin ni Mayor Baste ang datos sa Safety Index kung saan pangatlo na bang lungsod sa safest city sa Southeast Asia kasunod ng Singapore. Pero meron daw extraordinary at unwarranted na pagbabago sa PNP na sa tingin ng alkalde ay politically motivated. Si Vice President Sara Duterte naman. Nakita man nato ang statement no sa ato ang mayor. Nakita nato didto nga gisulti niya na always recognize ang Davao City Police Office as a best police office dinhi sa region. In fact, dili lang na dinhi sa region because during my term twice nahimong best city police office in the country. So wala ta kabalo sa motive behind sa ingon anak, pero kita diri sa Davao City, we are law-abiding citizens. Gate naman ng PNP, hindi dapat haluan ng politika ang balasahan sa hanay ng pulisya sa Davao. This is not really limited sa Davao City. Medyo siguro because of the some of political issues na kanahaluan po ng kulay po ito, but we want to assure everyone na this is far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga dinudugtong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues. Suportado naman ang Davao City Police kung sino man ang pipiliing mamuno sa kanilang hanay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, kakulangan sa seguridad sa construction site ang sinisisi ng mga kaanak ng mga nasawi sa gumuhong lupa sa Antipolo City. 4 na trabahador ang nalibing ng buhay sa ginagawa nilang bahay. Nasa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ayan. Tao yan. Mano-manong hinukay ng mga rescuer ang gumuhong lupa sa ginagawang 2 palapag na bahay sa isang pribadong subdivision sa Antipolo, Rizal. Maya-maya, lumitaw ang bahagi ng braso ng isang tao. Wala nang buhay ang lalaking nahukay. Sa isa pang video, makikita ang isang lalaking nakadapa at gumagalaw pa habang nasa construction site. Hindi siya makaalis dahil natabunan ng lupa ang kanyang paa. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction Management Office, 7 construction worker ang mga natabunan ng lupa. 4 ang nasawi habang 3 ang sugatan. Sa inisyal na investigasyon, aabot sa 5 metro ang lalim ng lupang hinuhukay ng mga trabahador. Pero bigla na lamang gumuho ang paligid nito. Patuloy pang inaalam ang dahilan ng pagguho. Yung paghuhukay din po nila ay kailangan medyo mas malalim din po sa part ng pundasyon. Sloping po yung area at tapos yung foundation din po ng lupa. So although hindi naman po umulan, pero nakikita po na medyo loose or buhagag po yung lupa. Inaalam ng mga otoridad kung nasunod ang mga protocol sa paghuhukay. May mga standard po talaga na dapat na yung pong pag nagkakat po tayo ng lupa may protection din po sila para hindi po talaga gumuho. Base po doon sa actual photos and videos po, wala po tayong nakita. Ipinapatawag na Antipolo LGU ang may-ari ng bahay at ang kumpanyang nanguna sa konstruksyon. Sa record ng lokal na pamahalaan, lumalabas na kumpleto naman ng mga dokumento at permit ang may-ari ng bahay para sa ginawang konstruksyon. Pero iimbestigahan pa rin doon ng mga otoridad kung nagkaroon nga ba ng pagkukulang sa panig naman ng kontraktor. Walang tigil naman sa pag-iyak ang mga naulila ng biktima. Tingin nila, nagkaroon ng kapabayaan at hindi nasunod ang ilang safety precaution. Sa lalim na yon at tirik na pagkahukay, anytime pwedeng bumigay. Pero hindi nila inisip yon na mag-collapse yung lupa na yun at matatabunan yung tao doon. Mayroon dapat silang safety officer. Kasama sa nasawi ang bunsong anak ni Nanay Merlita Macalindong na si Fernando Jr. Nung anak ko'y nawawala na, hindi ko na siya makita. Yung pagbabayad daw dito, sabi nila, kailangan daw pirahin na lang namin. Sabi ko,
kahit kami mahirap, hindi ko kailangan ng pera na pera. Gusto ko may ayos lang ang anak ko. Sa last na yung antungan. Sa ngayon, hindi muna nagpapapasok ng hindi residente ang pribadong subdivision kung saan nangyari ang pagguho. Nangako naman ng may-ari ng bahay na sasagutin ang gastos sa mga sugatan at pagpapalabing sa mga biktima. Magbibigay din daw sila ng tulong sa mga naulila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tumirik naman ang ilang sasakyan sa isang kalsada sa Lanao del Sur dahil sa matinding baha. Habang sa Maguindanao del Norte naman, isang sanggol ang patay. Bunsod din ng masamang panahon. Nasa frontline ang balitang yan si Rainiel Pawid. Nagmistulang ilog kagabi ang Narciso Ramos Highway sa Lanao del Sur dahil sa matinding baha. Sa lakas ng pagragasa ng tubig, tumirik na ang mga sasakyan. Tumagal ng ilang oras ang pagbaha sa kalsada bunsod ng malakas na pag-ulan. Hindi rin nakaligtas sa flash flood ang ilang negosyo, gaya ng tindahang ito na binaha ang mga paninda. May natagpuan namang bangkay ng 2 taong gulang na sanggol na babae sa barangay Bugasan sa Matanog, Maguindanao del Norte. Ayon sa BFP BARM Special Rescue Force, napaulat na nawawala ang sanggol kasunod ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa naturang bayan. Gumuho naman ang lupa sa bahaging ito ng Barangay Victoria sa Tubungan, Iloilo. Wala namang naapektuhang residente pero hindi pa ito madaanan ng mga sasakyan. Nagbabala naman ang pag-asa na posible pa rin bumaha ngayong gabi at bukas sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen at BARM. Pinag-iingat din ang mga nakatira sa mga naturang lugar sa posibleng pagguho ng lupa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, 2 sama ng panahon ang posibleng mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Metro Weather, may isang nagbabadyang low pressure area sa West Philippine Sea malapit sa Palawan. Meron din sa silangan ng Mindanao. Pahilagang kanluran ang galaw ng LPA sa West Philippine Sea kaya hindi ito lalapit sa ating bansa. Yun nga lang, posible nitong itulak at palakasin ang habagat na maaring magdala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Habang ang nagbabadyang LPA naman sa Mindanao ay dadaan sa silangan ng Visayas at Luzon. Kaya sa susunod na linggo, posibleng makaranas ng maulang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, ang habagat at intertropical convergence zone pa rin ang nakakaapekto sa Pilipinas. Dala niyan ang magdamagang pag-ulan sa Mindanao. May tsansa ring umulan sa Western Visayas, Negros Island, Cebu, Bohol, Mimaropa, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at Ilocos Region. Sinalanta rin ang matinding baha ang ilang lugar sa ibang bansa dulot ng malakas na ulan. Sa China, pahirapan ang pagsagip sa mga stranded na residente sa halos lampas tao ng baha. Daan-daang residente na ang inilikas habang umabot na sa 5 ang nasawi sa matinding baha sa China. Ganyan din ang sitwasyon sa India. Sinuong ng mga residente ang binahang kalsada. Nalubog din sa tubig ang mga sakahan kaya nasira na mga pananim. Lalo pang nagpalala sa baha ang pag-apaw ng mga ilog. 7 na ang nasawi sa matinding baha sa India. Susunod, isang Australiano at 2 Pinay natagpo ang patay sa isang hotel sa Tagaytay. Mga bank account at iba pang ari-arian ni suspended Bamban Mayor Alice Go pina-freeze na ng Court of Appeals. At Makabayan Block, bubuo raw ng sarili nilang Senate slate. Makikipagsanib puwersa kaya sila sa Liberal Party? Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ipinag-utos na ng Court of Appeals na i-freeze ang mga bank account at assets sa suspended Bamban Mayor Alice Go. Narito ang aking report.
Mas lumiit pa ang mundo ni suspended Bamban Mayor Alice Go matapos ipag-utos ng Court of Appeals na i-freeze ang kanyang mga bank accounts at assets dahil sa kanyang pagkakaugnay sa illegal na pogo. Base sa resolusyon na inilabas ng korte, inaprubahan nila ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na i-freeze ang mga bank account, real properties at personal assets ng alkalde. Base sa dokumento mula sa AMLAC, lumalabas na may 36 na bank account na nakapangalan kay Mayor Go. May isa siyang helicopter, 12 motor vehicles at 12 titulo ng lupa. Bukod naman kay Go, pina-freeze din ng korte ang mga asset ng kanyang mga business partner sa Baofu Land Development Inc. at ang mga illegal na pogo na Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Sun Yuan Technology Inc. Ito na raw ang iimbestigahan ng Senado sa susunod nilang pagdinig ayon kay Senator Win Gatchalian. Samantala, isa rin sa iniimbestigahan sa Senado ang ni-raid kamakailan na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Desidido raw sa Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Hontiveros na ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senado si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na itinuturong may kaugnayan sa Pogo Hub ng Lucky South 99 Corporation sa Porac. Yan ay matapos sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na noong July 2023, nagpulong sila ni Roque na tumayong abogado umano ng naturang Pogo Hub. Sa panayam sa Radyo 5, iginiit ni Roque na abogado lang siya ng Whirlwind na service provider ng Lucky South noon pang September 2023. Pero hindi raw siya abogado ng Lucky South. Wala po talaga silang mahahanap dahil ako po'y wala kaugnayan sa kahit anong Pogo. Ay, kaya lang naman po ako naugnay dyan dahil nga alam ng mga korte sa Angeles, sa Porac na ako talaga ay tumatayong abogado. Ako po mismo ang humaharap sa mga paglilitis dyan ng Whirlwind. Pinaliwanag din ni Roque ang kanyang bank documents na nadiskubre sa ni-raid na Pogo Hub. Yan po ay ang aming life savings sa mag-asawa for the past 34 years. Meron po tayong bank secrecy. I never waived my right to bank secrecy. At kung gusto po nilang imbestigahan yan, feel free po. Kasama rin sa mga dokumentong nakita sa Pogo Hub ang affidavit of support ni Roque kay Alberto de la Serna. Giit ni Roque, executive assistant niya lang si de la Serna, na hiningan niya raw noon ng tulong. 3 days po akong na-paralyze sa hospital sa Laos. At actually, si Mrs. lang po ang kasama ko, hirap na hirap siya. Yung panahon pong yun, nagpasundo din kami dyan kay AR. Parang anak ko po yan eh. Naniniwala naman si Senate President Chis Escudero na seryoso ang mga alegasyong ibinabato kay Roque. Kaya sana raw gamitin ni Roque ang pagkakataon sa Senado para makapagpaliwanag. Itinanggi naman ng economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na may koneksyon siya sa anumang Pogo company. Nadawit kamakailan si Yang sa illegal na Pogo matapos mabanggit ang pangalan niya sa pagdinig kahapon ng Senado. Ayon sa abogado ni Yang, nasa Dubai ngayon ang kanyang kliyente at hindi makakauwi ng Pilipinas dahil sa umano'y important business. Pero wala raw itong nakikitang rason para hindi dumalo sa pagdinig ng Senado basta't may karampatang imbitasyon para sa kanya. Mr. Yang's name has never appeared in any of these corporations. So to say and to make a sweeping statement of that nature may appear to not have any legal nor factual basis. It's all hyperbole. Everything is just to say may connection. 12 pambato sa pagkasenador ang binubuo ng Makabayan Bloc para sa 2025 elections. Posible kaya silang makipag-alyansa sa Liberal Party para tapatan ang bagong unity team ng administrasyon? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mga taong tumitindig sa mga mahalagang isyu ng bayan at mga hindi galing sa angkan ng mayayaman. Ganyan daw ang mga katangian ng 12 senatorial candidate na pambato ng Makabayan Bloc sa 2025 midterm elections. Ang hanay naman ng Makabayan, nandun yung binabanggit kanina ng mga sektor, manggagawa, magsasaka, yung mga sektor na inaalala pag may botohan, pero pagkatapos ng botohan, nakakalimutan. May pagmamalaki namin na mula sila sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mangingisda, katutubo, at ibang sektor na matagal nang tinatanggalan ng boses sa Kongreso.
Ayon pa kay Gabriela Partiles Representative Liza Masa, nasa proseso na sila ng nominasyon at deliberasyon. Ang sigurado sa ngayon, kabilang sa senatorial lineup nila, si ACT Teachers Partiles Representative Franz Castro. Bukas naman daw ang Makabayan Bloc na makipag-alyansa sa ibang partidong pareho ng kanilang mga ipinaglalaban. Bukas naman kami sa pakipag-usap sa ilang mga individual na kandidato na magkaisa kami sa plataforma, magkaisa kami sa mga pananaw sa mga issue, bukas naman doon. Noong nakaraang linggo, sinabi naman ng Partido Liberal na hindi nila bubuuin ng 12 senatorial lineup. Sa ngayon, meron na raw silang 4 na pangalan, pero hindi pa nila ito binanggit. Nauna nang sinabi ni LP spokesperson Laila De Lima na sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Attorney Shal Jokno ang kanilang initial senatorial candidates. Yan ang aabangan kung magsasama-sama ang mga totoong oposisyon. Ang sigurado, hindi raw makikipag-alyansa ang LP sa mga pambato ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon, magkakaalyado ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto, National Unity Party ni Congressman El Rey Villaferte at Nationalista Party ni na Senator Cynthia Villar at Senator Amy Marcos. Inanunsyo naman kamakailan ni Vice President Sara Duterte ang planong pagtakbong senador na mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Pero pinabulaanan din yan agad ng dating Pangulo. Nauna naman nang nagpahayag ng suporta si dating Pangulong Duterte sa re-election ng mga kapartido niya sa PDP na sina Senator Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino. Nag-anunsyo na rin kakandidato ang aktor na si Philip Salvador sa ilalim ng PDP. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naipaalam na raw ng Philippine Coast Guard sa China ang pagbangga ng isang foreign vessel sa isa nating bangka malapit sa Subic, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, magpapadala sila ng sulat sa Maritime Safety Agency ng China para sa ginagawang investigasyon. Ayon pa sa PCG, 2 Chinese vessel ang posibleng sangkot sa insidente. Nakikipag-ugnayan na sila sa Indonesian Port State Control kung nasaan ngayon ang 2 barko. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang isang mangingisda na sakay ng bangkang binangga noong July 3. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino, naghahanda na ang ating gobyerno para mapanagot ang barkong nambangga sa ating bangka. Makilos na natin yung Department of Justice kung ipapile tayong kaso dyan. Kailangan lang matugon ng tama kung sino may-ari ng barko. Susunod, lalaki sa China, hinarang sa airport matapos tangkaing magpuslit ng mahigit 100 ahas na itinago sa kanyang pantalon. Sa Atlantic Ocean, bangka ng isang lalaki pinalibutan ng libo-libong balyena. At bagong single ng Nations Girl Group na BINI, trending agad. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahuli sa airport sa China ang isang lalaking nagtangkang magpuslit ng mahigit 100 ahas. Itinago niya yan sa mga bulsa ng kanyang pantalon. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nakunan sa CCTV ng isang airport sa China ang pagdaan ng lalaking ito sa customs lane. Ang lalaking yan, nagpuslit pala ng mga kontrabando. Bandang huli, naharang siya ng mga tauhan ng customs. Nangkapkapa na ang lalaki. Laking gulat nila nang tumambad ang 6 na plastic bag na naglalaman ng higit 100 buhay na ahas. Nakuha yan mula sa mga bulsa ng pantalon ng lalaki. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang naturang pasahero kung saan galing ang mga ahas at saan niya dadalhin ang mga ito. Naharap sa kaukulang reklamo ang lalaki dahil sa paglabag sa batas ng China sa animal import at biosafety. This is so cool. Pod of whales.
Namangha ang isang lalaking rower nang biglang magsulputan ng mga balyena habang namamangka siya sa Atlantic Ocean. Pero kinabahan din daw ang lalaki matapos palibutan ng mga long-fin pilot wheel ang kanyang motorboat. May isang balyena pa raw na bumangga sa bangka. Hello? Hindi naman nasaktan ng rower. Sa tansya niya, higit 1,000 balyena ang pumalibot sa kanyang bangka. Nangyari yan habang mag-isang naglalayag ang lalaki para makalikom ng pondo sa isang mental health charity. Libo-libo ang nakisaya sa taunang San Fermin Festival sa Pamplona, Spain. Main event ng kapistahan ang bull run, kung saan nagpapahabol ang mga tao sa mga toro. Pagputok ng hudyat, binuksan na ang gate, saka pinakawalan ng mga toro. Agad namang kumaripas ng takbo ang mga kalahok. May ilan pang ang nadapa. 7 na sugatan sa gitna ng bull run. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Balik naman tayo dito sa bansa, patay sa pamamaril ang isang Philippine Eagle sa Compostela Valley, Davao de Oro. Lunes nang makita raw ng isang sundalo ang agilang si Mangayon na may sugat sa kaliwang pakpak at nanghihina. Agad daw niya itong itinawag sa DENR at Philippine Eagle Foundation para gamutin ang agila. Sinubukan pang sagipin si Mangayon pero binawian din ito ng buhay. Ayon sa veterinaryo, namatay ang agila matapos maubusan ng dugo. Suspetsya ng doktor, Holen ang ginamit na bala sa improvised na baril. Si Mangayon ang ika-4 na Philippine Eagle na biktima ng pamamaril ngayong taon. Apila ng Philippine Eagle Foundation sa gobyerno, pangalagaan ng critically endangered na agila. Sa ibang balita, natagpo ang patay sa isang hotel sa Tagaytay ang isang Australiano at 2 Pinay. Ginilitan ng dayuhan habang hinihinalang namatay naman sa suffocation ang mga kasama niya. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Nakagapos sa mga kamay at paa, may packaging tape ang mga bibig at wala ng buhay. Ganyan natagpuan ng mga otoridad ang isang Australiano at 2 Pinay sa isang kwarto ng isang hotel sa Tagaytay City kahapon. Sa isang punerarya sa Silang Cavite na abutan ng News 5, si Brian, tubong Mindoro siya. Asawa at nanay niya ang 2 nasawi, habang kinakasama naman ng kanyang ina ang namatay ring Australian. Nakakapanghina po. Ay pipilitin po magpakatatag para po sa mga bata. Para pong sakluban ng langit at lupa. Siyempre masakit yun. Asawa at nanay ko yun eh. Kuwento pa ni Brian, July 8 nang umuwi sa Pilipinas ang kanyang ina at stepdad. Ang asawa niya raw ang sumalubong sa kanila sa airport at sinamahan silang mamasyal sa Tagaytay. Lunes ng gabi daw sila huling nagkausap ng kanyang misis at wala raw siyang maisip na motibo sa krimen. Wala po akong alam na kagalit. Kung huling usapan lang po namin, nagpaalam siya na matutulog na sila. Yun lang po. Maaga pa daw po kasi sila ni mama mamamasyal. Ayon sa Tagaytay Police, ang staff ng hotel ang unang nakakita sa mga bangkay nang puntahan sa kwarto ang mga biktima para abisuhang mag-check out. Nadatnan pa ng mga pulis na magulo ang gamit sa kwarto. May nakita umanong sugat sa leeg ng Australiano, habang posible namang namatay sa suffocation ang 2 Pinay. Yun namang mga important belongings na naroon. So, chinecheck pa namin kung merong nawala. Yung foreign national na male, ginilitan siya. Nakikita na yung 2 babae, more on sa ngayon, wala tayong nakitang sugat eh. Nakabalot ng packaging tape yung kanilang mga mukha at nakataob sa sahig. So, nakangungod sila doon. Hawak na raw ng mga pulis ang kopya ng CCTV sa hotel kung saan nakita ang isang lalaking posibleng suspect sa krimen. We are presuming outsider. Nakikita natin dito, mukhang hindi doon sa main door pumasok, sa likod. So kaya doon natin tinitingnan nga kung ano yung maaaring maging motibo. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng mga biktima. Sasagutin ng Tagaytay LGU ang gastusin sa punerarya at pagpapauwi sa Mindoro sa labi ng 2 Pinay. Makikipag-ugnayan din sila sa Australian Embassy kaugnay sa biktimang Australiano. Hinigpitan na rin ang seguridad sa lungsod na kilalang dinarayo ng mga turista. I've already requested
provincial and regional to create a task force for this para mapadali. Nasabi ko rin po yun na binibigyan ko lang ng 1 week itong kapulisan ng Tagaytay to have a progress in the investigation or else the relieve na yan. Panawagan ng kaanak ng mga biktima sa nasa likod ng krimen? Sana po mahuli na lang po para mabigyan ng hustisya yung pagkawala po nung asawa, nanay at si stepfather ko po. Sana po sumuko na lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Showbiz Tonight na tayo. May bagong sound trip na naman ang Blooms. Kakalabas lang ngayong gabi ng latest single nila na Cherry on Top. Colorful at good vibes ang hatid ng music video. Tungkol ang kanta sa pagiging sweet yet spicy ng BINI members. Inclusive din ang choreo dahil sa mga sign language. Hindi rin nawala ang Pinoy culture gaya ng mga itinampok na street food natin. Kaya naman maraming Blooms ang natuwa sa music video. #1 trending ngayon sa X ang kantang Cherry on Top. Para sa Philo NCTzens, hindi na matutuloy ang solo concert ni NCT Doyoung dito sa Pilipinas. Ayon sa organizer, kinansela ang concert ng K-pop idol sa Smart Araneta Coliseum sa September 4 dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi na yan idinetalye pa. Para sa mga nakabili ng ticket, makakakuha kayo ng full refund. Humingi naman ng paumanhin at pangunawa ang organizer ng concert. Si Doyoung ang isa sa main vocalist ng K-pop group na NCT, pati na rin sa mga sub-unit na NCT U, NCT 127 at Do Jeju. Abangan, kapatid star at MMFF Best Actor na si Cedric Juan, bibida sa isang pelikula sa Cinemalaya 2024. At grand entrance ang isang bride sa kanyang kasal, ginawa lang naman sa elevator. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Welcome ang lahat pumunta sa puntod ni Rico Yan. Yan ang pahayag ng kapatid ng yumaong aktor na si Bobby Yan. Sa isang text message ni Bobby, wala raw nakikitang problema ang kanilang pamilya sa mga pumupunta sa puntod ni Rico, mapabata man o matanda. Para naman daw talaga sa mga kabataan ang puso ni Rico noong nabubuhay pa siya. Nai-imagine din daw ni Bobby na hindi naman itatakwil ni Rico ang mga Gen Z na humahanga sa kanya. Magsasalta naman daw sila kung nakakaabala na ang mga bumibisita sa sementeryo. Naging trend recently ang pagpunta sa puntod ni Rico matapos mag-viral ang mga luma niyang video online. Eto pa, nai-imagine nyo bang magtatambal sina James Reid at Liza Soberano sa isang acting project? Hindi raw yan imposible ayon mismo kay James. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. May mauuna siya ang mauuna. Liz Ken? Sasagot. O JD? What if sina James Reid at Liza Soberano ang magtambal sa acting project? Pwede! Sa isang panayam sa aktor, sinabi ni James na game siyang makasama si Liza para sa isang proyekto. I think there's a big possibility. At kahit busy sa kanyang music at fashion career, handang-handa raw si James na bumalik sa pag-arte. May ilang nakalinyang proyekto ng araw para sa kanya, kabilang ang isang pelikula.
Todo suporta naman si James kay Liza sa kanyang Hollywood career. Liza is, I always call her Hope now. Liza is, you know, she knows exactly what she wants, and it's less of me managing her, but just supporting her. Speaking of aktingan, magbabalik na ang prestihiyosong Cinemalaya 2024. Pasabog ang tema na loob, lalim at lakas. Sa pagdiriwang ng 2 dekada ng mga dekalidad na obra, 10 pelikula ang tampok sa full-length film category na tatalakay sa iba't ibang temang panlipunan. Kabilang dyan ang entry ni kapatid star at MMFF Best Actor Cedric Juan. Naggulay lang, Manong. It's about the struggle of our farmers. And at the same time, yung maling pananaw when it comes to cannabis, na masyado siyang nasa dark side eh. Nagbabalik Cinemalaya rin si Mylene Dizon para sa The Hearing sa direksyon ni Lo Fajardo na siya ring direktor ng hit Kapatid at Dreamscape serye na Pamilya Sagrado. Cinemalaya is a very comfortable scene, kumbaga, for me. It's very welcoming. It's always nice to be back. It's always nice to do a film for Cinemalaya. Kasama rin sa full-length category ang mga pelikulang Balota, Alipato at Muog, Love Child, pati ang An Errand, Kantil, Konobasyo, The Wedding Dance, at Tumandok. Bukod sa full-length films, meron ding short films at mga special exhibition films na handog ang Cinemalaya. Mapapanood na yan sa Ayala Malls this August. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Alipon. Happy Thursday, mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampa-good night, pasabog ang grand entrance sa elevator ng isang Pinay bride. Uy, mula 7th floor, buwaba ang bride sa glass elevator ng isang hotel sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Naghihintay sa kanya sa baba ang kanyang groom. Ayon sa bride na si Kate, sinadjust ng hotel staff ang kanyang pasabog na entrance sa wedding day. Gulat na gulat daw ang kanyang groom at ang mga bisita. Dating OFW ang couple. Sa ngayon, for good na sa Pilipinas si Kate at nasa Dubai ang kanyang mister. Andito si Sir Eden, sasabihin niya, buti hindi nag-brown out. Ay, naku. Yun. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, at least may idea ka na. Pero alam mo ito, Miss Wen, nakakatuwa. Ang daming naiisip ng mga, alam mo yun, sa wedding ng mga Pinoy talaga, di ba? Ang ganda talaga pati tayo napanood. Congratulations sa inyo. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Bok Edlinggaw, ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.